Gandang umaga. Kumusta? Naway kayo'y nasa ligtas at mabuting kalagayan habang pinapanood ang mensaheng ito. Kakatapos lang ng sunod-sunod na bagyo na dumating sa ating bansa. Marahil ang iba sa inyo ay apektado nito. Iniisip namin kayo at pinapanalangin. At naway makatulong din ng kahit papaano. Pinapanalangin ko rin na kayo'y magpatuloy na iligtas at protektahan ng Panginoon mula sa COVID-19. Kung inyong mga pamilya ay nagkasakit dahil sa virus na ito, pinapanalangin ko na sila ay gumaling at iligtas ng Panginoon. Ngayong linggong ito, tayo magsama-sama na naman para i-worship at awitan ang Panginoon. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we are. Now by your grace we are. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we are. Now by your grace we are. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your
my rock and redeemer, shield and reward. I wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us. Certain as the dawn appears, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. We are not shaken, we are not moved. We wait upon you, Lord. Mighty deliverer, triumphant truth. We wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us. Certain as your word endures, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, you'll come. Chains be broken, lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. Chains be broken, and lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. You'll come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, you'll come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, you'll come. I'm from Dumaguete City. Dumaguete is in Negros Oriental. Negros Oriental tapos Negros Occidental ay parte ng malaking Negros Province. Ang Negros Province ay sugar capital ng Pilipinas. Maraming ekta-ektaryang lupa na tinatamnan ng tubo at ang mga nagmamay-ari nito ay mga hasyendero at may mga negosyo ng pag-aasukal. At meron din silang mga tapasero o yung mga workers who work in their plantation. Isang beses, bumisita ang asawang babae ng member ng aming prison ministry, ang local church kung saan ako nanggaling.
merong prison ministry. At buwan-buwan, binibisita sila ng kanilang mga asawa at kanilang pamilya. Habang sila nandoon, sila nakikituloy sa amin. At sa kwento niya nga, siya ay isang worker, isang tapasero sa asyenda nitong isang asyendero, isang may-ari ng malaking tubuhan sa Negros. Sabi niya, araw-araw sila ay nagtatapas, napuputol ng mga tubo upang i-harvest para dalhin sa refinery. And ito ay napakahirap na trabaho. Nagsisimula sila ng maaga bago pa sumikat ang araw at natatapos sila ng bandang hapon na. Pagkatapos ng araw nila, after they work, they are given vouchers. Hindi sweldo, hindi pera. Binibigyan sila ng papel na i-claim nila doon sa store ng may-ari, sa tindahan ng may-ari na nagbebenta ng mga overpriced na mga goods na mga bigas. At ito ay nangyayari araw-araw. Tumatak nga yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ang mga hasyendero ray na dato, ang mga tapasero pobre lang yapon. Ang mga hasyendero lang yung mayaman, yung mga workers, yung mga tapasero, mahirap pa rin sila. Narinig ko ito, ako'y nabagabag. Ito ay isang simbolo ng pangangape. Ito ay parte ng bulok na sistema. At marami nga sa kanila daw doon ay nawala na ng pag-asa sa buhay. Sumuko na lang dahil sa kanilang sitwasyon. Yung iba naman ay sumali sa pag-aaklas na armado. Nilagay nila ang batas sa kanilang mga kamay dahil nawalan na sila ng pag-asa. We all want change. Lahat tayo gusto ng pagbabago. Ito nga lagi yung plataforma ng mga politikong tumatakbo. Change is very appealing. Narinig natin na may pagbabago. Gusto natin ito. Siguro dahil pagod na tayo sa ating sitwasyon. Pagod na tayo sa nangyayari. We are frustrated with where we are in our country and the world. Ganon din ang na-feel ni Malakay. There was a feeling of frustration, kawalan ng pag-asa. Ang buong aklat ng Malakay, nung tiningnan natin, ay isang aklat tungkol sa kabutihan at pagiging tapat ng Panginoon versus yung kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga taga-Israel, ito ay nagdulot ng hindi nila pagsunod sa utos ng Panginoon. Andyan yung hindi nila pagbibigay ng kanilang ikasampu at hindi nila pag-worship ng tama ng Panginoon, sa Panginoon. Hindi lang ito nakaapekto sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ito din ay nakaapekto sa kanilang human relationships. They were divorcing their wives. Hinihiwalayan nila ang kanilang mga asawa. At sa Malakay 3 nga, sinasabi doon na they were treating widows and orphans, mga ulila, mga balo, at yung mga dayuhan sa kanila nang hindi tama. Maraming ginawang masasama ang mga taga-Israel sa mga kapwa nila. Malakay's message was always repentance, pagsisisi, baguhin nila ang kanilang sarili. Sa huling parteng ito ng Malakay, nagpahayag siya ng paghukom sa mga taga-Israel. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang kanyang mensahe. Nagpahayag din siya ng pag-asa na dala ng tagapagligtas. Ano ang dahilan ng sumisiding pag-asa ni Malakay? At ano ang matututunan natin dito tungkol sa tagapagligtas? Number 1, or una, itutuwid ng Diyos ang lahat ng mga mali sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit may pag-asa si Malakay. Basahin natin sa Malakay 4 verse 1. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, tiyak na darating ang araw ng aking pagpaparusa. Magiging tulad ito ng nagliliyab na pugon. Paparusahan kong gaya ng pagsunog sa dayami ang lahat ng mayayabang at ang gumagawa ng masasama. Magiging tulad sila ng sinunog na kahoy na walang natirang sanga o ugat. The day is coming. Darating ang araw. Inuulit-ulit ito ni Malakay. Ang pagpaparusa ng Panginoon ay darating. O sa ibang version, ang paghukom, judgment. Kailanman ito? Hindi alam ni Malakay. Pero isa lang ang tiyak, darating ito. It will surely come. Kapag ang Panginoon ay nagpapahayag ng judgment o paghukom, hindi lang ito dahil ang Panginoon ay sadista or He is an angry God. But this is sometimes out of love. Dahil sa pag-ibig, hindi niya hinahayaan na magpatuloy ang tao sa kanilang kasiraan.
Di niya hinahayaan na magpatuloy sila sa kanilang maling gawain. Nilarawan niya ito tulad ng pagsunog sa dayami ang lahat ng mga mayayabang at ang mga gumagawa ng masama. Magiging tulad sila ng sinunog na kahoy na walang natirang sanga o ugat. Fire destroys everything. Walang sinasanto ang apoy. God will destroy the wicked and their ways. Lahat ng mali at kasamaan. Sa mga mayayabang na sinasabing wala namang Diyos, hindi ko naman kilala ang Diyos. There will come a time that God will judge them. God will judge Israel and all of its ways. Yun ang mensahe ni Malakay. Nung nakaraan, ako'y nanood ng Korean series. Ito ay tungkol sa isang lalaki na pinagbintangan na pumatay ng 2 tao. Siya ay nakulong at tinutulang mamatay. Nung ilang araw na lang bago ang kanyang kamatayan, araw ng kanyang pagpaparusa, may lumabas na mga bagong ebidensya na nagsasabing hindi siya ang pumatay sa 2 taong yon. So ang nangyari, binuksan uli ang kaso. Ngunit nung they were having the retrial, he was still judged guilty kasi yung mga kalaban niya ay mga makapangyarihang tao at siya ay nahatulan pa rin ng kamatayan. Siya ay binitay sa kasalanang di niya naman ginawa. Sa huli, napatunayan na hindi pala talaga siya ang pumatay sa 2 taong ito. Pero huli na ang lahat. Kasi wala na siya. Patay na siya. Meron ba kayong mga karanasan kung saan nabiktima kayo ng mga masasamang tao? Meron ba kayong karanasan where there was unfairness, kawalan ng katarungan? Have you fell victim to evildoers? Na-scam na ba kayo? May mga tao bang nakikita niyong masasama na napapatuloy sa kanilang gawain and they get away with it? Nakakawala sila dito. Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag ilagay ang batas sa inyong sariling mga kamay. Huwag maghinggiti kung ikaw ay nagawa ng masama. Tulad sa panahon ni Malakay, hindi bulag ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa mundo. He is not powerless. Rather, He is a powerful God. We cannot trust, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoong walang kapangyarihan over the face of evil. But thankfully, ang Panginoon natin ay makapangyarihan. He will not allow evil to prosper. There will come a time when evil will be no more. Wawasakin niya ang masasama at gumagawa ng masama. He will judge rightly. Siya ay mapagkakatiwalaang hukom. He will judge righteously. That day will surely come. Tiyak na darating ang araw na yon at itutuwid ng Diyos at itatama niya ang lahat ng mali sa mundong ito. Ang pangalawang dahilan ng pag-asa ni Malakay ay dahil itataguyod ng Diyos ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Basahin natin sa Malakay 4:2-4. Pero kayong mga may paggalang sa akin ay ililigtas ko gaya ng pagsikat na araw na ang sinag nito ay nagbibigay ng kabutihan at lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang na pinakawalan sa kulungan. Pagdating ng araw na isa sa katuparan ko na ang mga bagay na ito, lilipulin nyo ang mga masasama na parang alikabok na tinatapakan. Verse 4. Sundin nyo ang kautusan na binigay ng aking lingkod na si Moises. Ang mga utos at mga tuntunong iyan ay binigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai upang sundin ang lahat ng mga mamamayan ng Israel. Sa una, nakita natin na paparusahan at hahatulan ng Panginoon ang mga gumagawa ng mga masasama, the arrogant and those who do evil. Ngayon naman, ipinahayag ni Malakay na yung mga sumusunod sa Diyos, those who fear God, those who revere God, those who do good will be rewarded. Gagantimpalaan niya. Sila ay sisikatan ng araw, ililigtas ng Panginoon ang mga sumusunod sa Kanya. And they will rejoice. Lulundag sila sa tuwa at tatalunin at magtatagumpay sila mula sa mga masasama. They will overcome those who do evil. Inulit niya na naman yung araw na darating.
the day of the Lord, na ito ay tiyak na darating. May konting reminder lang si Malakay na alalahanin nila ang utos ng Panginoon at isabuhay sa buong Israel. Sundin nila ang mga utos ni Moses. Pag dumadaan ako sa kalsada, may laging quote akong nakikita. Ganito ang nakalagay sa quote na ito. Be honest even if others are not. Even if others will not. Even if others cannot. He who walks honestly, walks securely. Sinasabi dito that we continue to do good. We continue to be honest, maging tapat tayo sa ating kapwa. Even when those around us, sa paligid natin, ay hindi gumagawa ng mabuti. Itataguyod ng Panginoon yung mga may takot sa Kanya. Those who fear Him, those who follow Him, those who worship Him and do good. Hindi lang iyon, they will be rewarded with true joy. Makakaranas sila ng totoong kaligayahan. Totoo nga na yung mga may pananampalataya sa Panginoon, yung mga sumusunod sa utos ng Panginoon, those who fear and revere God, truly experience joy. Yung mga gumagawa ng masama, wala naman talagang tunay na kaligayahan sa kanila. They are always guilty. Sila ay binabagabag ng kanilang konsensya kung meron man. Natatakot sila na baka mahuli yung masama nilang ginagawa. At kung minsan kahit nasa kanila na ang lahat, hindi pa rin sila totoong maligaya. That's why I encourage you, magpatuloy, continue to do good, continue to fear God, continue to revere Him, continue to follow His ways. Huwag mawalan ng pag-asa, matakot at igalang ang Panginoon at Kanyang utos. Maging tapat sa iba at magpakita ng mabuti sa ating mga kapwa. The Lord will sustain you. Itataguyod tayo ng Panginoon. Ang ikatlo at huling dahilan kung bakit mayroong pag-asa pa rin si Malakay ay dahil iwawasto ng Diyos ang puso ng mga tao. Basahin natin sa Malakay 4:5-6. Makinig kayo bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa. Isusugo ko sa inyo si Propetang Elias. Ibabalik niya ang mga magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang inyong bayan. Tinawag ni Malakay ang buong Israel na makinig. He again mentions the coming day, ang nakakapangilabot na araw na ito. Ngunit hindi lang ito para magbigay ng takot, kundi magbigay din ng pag-asa. Sabi na ipapadala niya si Elijah upang magdala ng mensahe. At itong mensahe ito ay magdulot ng pagwawasto ng kanilang mga puso. Turn the hearts of the children to their parents. Or sa ibang salita, babalik ang kanilang mga relasyon. There will be healing to their relationships. Not only that, na sila ay magbalik sa pananampalataya ng kanilang mga magulang. Tapos biglang tinapos ito ni Malakay with a warning. Kundi isusumpa ko ang inyong bayan. Makikita natin na sa New Testament na ang sinabi ni Malakay na si Elijah ay natupad kay John the Baptist. This day of judgment o ang araw ng paghukom na sinasabi ni Malakay ay natupad din sa pagdating ni Jesus Christ. At ganap at tunay na matutupad sa kanyang muling pagbabalik. But before that day, sabi niya, iwawasto niya ang mga puso ng mga tao. He will change the hearts of the Israelites. I remember when I believed and accepted in the Lord Jesus Christ, nung tinanggap ko na ang Panginoong Hesus sa aking puso at naniwala sa Kanya, nagbago rin ang aking puso. Nawala yung mga makamundo at makasariling nais at pinalitan ito ng mga nais na paglilingkod at pagsamba at pananampalataya sa Panginoon. That is why I follow that call, a change of heart to worship and to serve God in the ministry. Ang mensahe ni Malakay ay hindi lang mensahe ng paghukom at pagpaparusa, kundi isang mensahe din ng pag-asa. He calls people into repentance, a change of heart, a forsaking of old ways, ang pag-iwan ng mga mali at mga balugtot na mga gawain. Ang araw ng Panginoon ay hindi lang sana magdulot ng takot sa atin. Rather,
it's also an invitation, isang paanyaya to trust in God, na magtiwala sa Kanya. Kasi darating ang araw, there will come a time that God will set things right. Itatama ng Panginoon ang lahat ng mali sa mundong ito, ang lahat ng bagay sa mundong ito. He will be the Savior of Israel. He will be the Savior of all mankind. Siya ang magiging tagapagligtas nating lahat. Kaya makakaasa tayo na sa gitna ng lahat ng kasamaan at masasama sa mundong ito at lahat ng mga nangyayari na hindi kaaya-aya, darating ang araw na itutuwid ng Diyos ang lahat ng mga mali sa mundong ito. Itataguyod ng Diyos ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya at iwawasto ng Diyos ang puso ng mga tao. Jesus is God's ultimate judgment to sin and evil. Si Jesus ang wakas at tunay na paghukom ng Diyos sa kasalanan at sa mga masasama. Sa krus, makikita natin na nawalan ng kapangyarihan ang kasalanan. Natalo na ni Jesus ang kasamaan. Sa makatuwid, pwede nating pagkatiwalaan si Jesus Christ dahil siya ang ating tagapagligtas. Let me encourage you, sa mundo ito na puno ng kaguluhan, kasamaan at kadiliman, nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. Ang pagdating ng tagapagligtas, ang tanging lunas sa kaguluhan, kasamaan at kadiliman sa mundong ito. Si Jesus ang ating pag-asa. Let me pray for all of us. Panginoon, thank you that you are our Savior. Ikaw ang aming tagapagligtas. At darating ang panahon sa iyong muling pagbabalik na itatama mo ang lahat ng ito. And you invite us, iniyayahan mo kami, iniimbita mo kami na magbalik sa iyo, na magtiwala sa iyo. May we do so, may our hearts before you. Magsisi kami sa aming mga kasalanan at kami ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name I pray. Amen.猶太人亡國70年以後，上帝使用波斯王歌列，讓猶太人重返家園，重建聖殿。回國嘅猶太人雖重建了這座立了聖殿嘅根基，但係隨拄着反對嘅勢力，結果重建聖殿嘅工程被停落嚟，這個停了16年嘅時間。16年以後，猶太人現在已經忘記了，伊倒來重新倒來國家嘅使命是重建上帝嘅聖殿。所以上帝興起兩個真正偉大嘅先知，就是哈該及撒迦利亞。兩個先知與猶太人傳講上帝嘅信息，喺聖靈嘅感動嘅裡面，而開始重建上帝嘅聖殿。啊，上帝嘅應允，這個殿嘅榮耀，的確比將來更加大。教會是基督嘅身軀，是聖靈嘅殿。咱需要教會繼續長大，模糊基督嘅形象，彰顯上帝榮耀，就咗一間榮耀上帝嘅教會。所以對11嘅29開始，咱都要開始一個新系列嘅信息。咱要對哈該書及撒迦利亞書第1到第8節來思想對衡量高榮耀這個系列嘅信息。咱適合來重建上帝嘅教會，重建基督耶穌嘅身軀。